Hello po. Kumusta na kayo? Hello. Live na po tayo. Live na po tayo, guys. Maiksi lang itong ating pag-uusapan para hindi kayo mapagod. Hello! Nandiyan na po kayo. Live na po tayo. Hello po. Hero nandiyan. Nandiyan na. Good evening, Ate Sina. Hello. Ba't ganyan? Pag dito sa camera, iba mukha ko. Ano ba yan? Sa ilaw or what? Patay ko kayong ilaw. Nandiyan, si Ate Nat. Hello. Oh, wow, lima na agad. Pag-usapan po natin yung ating serye, mga hari ng Diyos. Kings unto God. Kahapon, kung napanood po ninyo, naroon na tayo sa mediator, tagapamagitan. Ang ating pinag-usapan kahapon ay si Jesus Kristo ay tagapamagitan sa iisa. Hindi sa marami, hindi tagapamagitan para maging iisa, ang dati namang iisa, reconcile. Ibig sabihin ng reconcile, ang re ay ibalik at ang concile ay one o isa. So pag sinabing reconcile, na ibalik ang dating iisa. So yan ang nakalagay doon sa 2 Corinthians 5:19. 17 to 21, nandun yun ang ibig sabihin. Sa na-reconcile tayo, which means, ang dating DNA natin na tulog ay gising na ngayon. Ang DNA, yan po ang lahi. Pinagbabatayan ng lahi. So, ang lahi nating tao lamang, o lahi nating dati ayon sa unang Adan, ay naputol na, nawala na. Dahil ang lahi na yun ay makasalanan. Naibalik tayo sa dati na tayong iisa sa Kanya, sa Diyos. So siguro palagay ko, mahalaga na maunawaan natin ito dahil hanggang ngayon naman, hindi naman natin masisi ang bawat isa na talagang hindi pa alam, maging tayo rin no? So kung hindi natin pag-uusapan at hindi po natin aalamin, mauwi tayo sa buhay na karaniwan katulad ng ating isinabuhay ng paman. Oo, mahina talaga itong ano na ito. Di bali, Ate Sina, darating yung darating na yung ating dating laptop. Ha? Kayo mag-alala. Lakasan ko na lang ang boses ko. Mahina daw, sabi ni Ate Sina. Kapag po hindi natin pag-aralan ito, ang mediator o tagapamagitan, na ang ating pinag-usapang kahapon ay dumating siya para mamagitan sa iisa, hindi sa dalawa o mahigit pa. Dahil talagang tayo, bago pa lalangin ng langit at lupa, ay kaisa na ng Diyos. So ang sinasabing reconcile, ang salitang re o prefix na re means dati na. Ang concile naman ay one. So, ang reconciled, ibinalik sa original na iisa sa Diyos. So, ang unang-unang dapat maibalik ay ang DNA o lahi na iisa. So, ang Messiah, si Jesu Kristo, na tagapamagitan
o mediator na siya ang pinangakuan din ng mana, siya ang tagapamagitan sa tao at sa Diyos, ngunit ang pamamagitan ni Kristo ay para sa iisa, para maging iisa muli yung naghiwalay. Sa tayong lahat na Kristiyano, dapat maunawaan na hindi talaga tayo tao lamang sa simula pa lang. Dahil malinaw sa Efeso 1:3-4 na bago palalangin ng sanglibutan, iisa na tayo talaga eh. Pinili tayo sa Kanya bago pa itatag ang sanglibutan. Kaya lang, pagdating natin sa lupa, patay ang ating DNA. Tulog baga. So kung tulog ang DNA o lahi, hindi yung may isa sa buhay ang lahi mo. Nagkaroon ng lamat o dumi o dungis ang buhay na dati naman ay malinis sa pamagitan ni Adan. So lahat ng ipinanganak ni Adan, labas ng paraiso, ay nagkaroon ng buhay na tao lamang. Hanggang ngayon, yan ang patuloy na narinig natin kahit sa pulpito, kaya hindi tayo umaangat sa dati nating buhay o lumang katauhan. Ang lumang katauhan na yon ay lahi ng mga living soul. Ang living soul, nabubuhay siya ayon sa kanyang kaluluwa na walang koneksyon sa kanyang tunay na DNA o lahi na espiritu. So siya mag-isa lumalaban. Dahil sa paglaban niya mag-isa, at ang espiritu niya talaga ay tulog, ibang espiritu ang naghahari at nagpapatupad ng gusto niya. Yun ang sinasabi sa 1 Korinto 2:6. Tingnan natin, ha? 1 Corinthians chapter 2, verse 6. Tingnan po natin sa Tagalog. Sa English. Paki-search kung meron kayo dyan, yung version ni James Moffat. Mas maganda yun, mas malinaw-linaw yun. Dito sa 1 Corinto chapter 2, verse 6, nakalagay dito, paki-post nga ng Tagalog at Sina, pero mas maganda kung may James Moffat. Na-post na natin James Moffat dito, version eh. Howbeit, sabi niya, we speak wisdom among them that are perfect or mature, yet not the wisdom of this world, nor of the princes of this world that come to naught. Sa King James Version, yan, pakitagalogin. Meron ka ba dyan Tagalog at Sina? Malakas na ba? Narinig mo na ba? Narinig nyo ba kaunti? Kahit pa paano? Hindi na mahina ang boses, ha? Pastor Jing, mag-comment ka. Please. Gayunman, ay nagsasalita kami ng karunungan sa mga may gulang, mature. Bagamat, hindi ng karunungan ng sanglibutan ito o ng mga may kapangyarihan sa sanglibutang ito na mga ito ay nangauwi sa wala. Sa James Moffat, Tagalogin natin, hindi kami nagsasalita ng karunungan ng sanglibutang ito o ng karunungan ng mga kapangyarihan na naghahari
sa sanglibutang ito na pinalayas na sa trono. Kung unawain mo ang karunungan ng sanglibutan at ang karunungan ng mga hari na ito na naghahari-arian hanggang ngayon, ay hindi nagkakalayo. Pray tayo para maunawa natin. Father Almighty, great I am. Salamat po sa iyong paliwanag sa gabing ito na maunawaan namin ang tunay naming katauhan bilang ipinanganak mo, great I am, Abba, Daddy, ng aming mapakinabangan ito. Dahil hindi naman basta lang na isulat sa Bible, kundi mula pa sa Espiritu, pinaslang na ang iyong kordero na si Jesucristo. At physically, nababasa namin sa Bible, ngunit nangyari talaga 2,000 years ago na nagkatawang tao siya at ibinuhos talaga ang kanyang dugo hanggang sa siya'y namatay at nabuhay nga, binuhay mo mula sa patay. So hindi naman basta namatay ang aming Panginoong Jesucristo nang mananatili kami sa ganitong sitwasyon na namumuhay pa rin bilang karaniwang tao. So Ama, sa gabing ito, sa pangalan ni Jesucristo na aming katuwiran, ay aking uli inaangkin para sa aming lahat na maunawaan namin sa gabing ito ang iyong karunungan patungkol sa aming katauhan na tunay na kapuspusan mo. Banal na Espiritu, Abba, Daddy, salamat po sa paggabay mo sa aming mga puso at sa aming mga pandinig. We bless you, we honor you, we glorify thy name sa pangalan ng aming katuwiran, si Jesucristo. Amen. Angels of God, we dispatch you again in Jesus' mighty name. Hallelujah. Dito, pinost ni Ate Sina, we do discuss wisdom with those who are mature. Nakikipagtalastasan, nagpapaliwanag kami, nagsasalita kami ng karunungan para sa mga malalago ang isipan. Hindi naman sinasabi talagang isipan ng kagad ng Diyos, kundi sabi niya mature. Ibig sabihin patuloy hanggang marating ang talagang kataas-taasan na kaisipan. Sabi niya. Sabi dito, only it is not the wisdom of this world or of the throne of the dethroned powers who rule this world. Una, binanggit na nagpapaliwanag na nagsasalita daw tayo para sa mga mature, sa mga malalago na. Ibig sabihin, mahilig na talaga alamin ang greater truth. Kaya lang, hindi daw ito pananalita o katuruan ayon sa karunungan ng sanglibutang ito at maging ng karunungan ng mga dethroned powers who rule this world. Karunungan ng mga pinalaya sa trono ng kapangyarihan, ngunit naghahari pa rin sa sanglibutang ito. So gusto ko maunawaan natin na ang kaalaman ng sanglibutan ay minana. Unakuha lamang nila sa wisdom o karunungan ng mga hari na pinalaya sa trono. Si Satanas at ang kanyang alipores. So ang ating pinaliliwanag daw ay hindi ayon sa karunungan o wisdom ng mga pinalaya sa trono. Kahit sila ay dating anghel. Dahil napatunayan natin, nagbasa tayong 3 talata noon,
na ang mga karunungan na ito, ngayon, na ating pinaliliwanag, ay hindi alam ng mga anghel. Lalo na itong mga pinalaya sa trono. Baka hindi nyo natandaan. Gusto nyo i-discuss natin uli? No. Dahil dito, kung hindi tayo maghahalungkat at magtuturuan ng karunungan na ito ng Diyos, na hindi sang-ayon sa karunungan ng tao, sekta, denominasyon at reliyon na nilalang naman ng tao, at ito ang bunga ng karunungan ng mga hari na pinalayas sa trono ng mga demonyo. Hindi tayo makaahon dyan, kapatid, kung hindi natin aaralin ang tunay nating lahi. So ang unang mediator, ang unang pinamamagitan ni Jesus na tinuro natin kahapon, upang ang dating iisa na lahi na pinaghiwalay ng kasalanan, kaya natulog ang DNA o lahi niya na Diyos, ay binalik ni Jesus. Nireconcile ang dating iisa, ibinalik sa pagiging iisa. Kaya ang mediator ay tagapamagitan ng iisa. Ikaw at ako na iisa sa Diyos. Napatunayan natin sa Kolosas 3:1 na tayo lahat bumangon kasama ni Jesus. At doon sa pagbangon, we were joined together with Him. At kung sino man nakisama sa Diyos o sa kay Kristo Jesus ay isang espiritu. He who is joined unto the Lord is one spirit. Hindi sinabi one spirit with Him. Dahil pag sinabing one spirit with Him, ibig sabihin, pareho kayo ng layunin, pareho kayo ng balakin o misyon. Kung hindi kayo isa. Yan ang karamihang sekta pinaliliwanag. Lalo na yung may sekta na hindi naniniwala na si Kristo ay Diyos. Hindi rin sila naniniwala ng banal na Espiritu ay Diyos. So dahil dyan, nalilisya tayo at marami sa ating nadadaya. Kaya hindi natin maisabuhay ang buhay Diyos sa mundong nakikita. So dito, palagi natin tinatalakay, kaya lang ang ating pinaliliwanag dito ay karunungan daw ng mga mature. Ang gusto ko pong ating i-encourage about isa ay hanggat hindi tayo nauuhaw sa karunungan ng Diyos, hindi tayo magmamature. Sabi nga ng Ate Sina, minsan naringgan ko siya. Doon daw sa dati niyang sinasamahan, may PowerPoint. May Bible silang dala, pero hindi naman nila binubuksan. Kung ano sinasabi sa PowerPoint, sinabi doon sa pulpito, yun na yun. So, halos lahat ng churches ay ganon. Pasok ka sa church, mag-antanda ka, paglabas mo, wala ka naman narinig, ni wala ka rin nabasa. Dahil tao ka lamang. So kung patuloy, binaliwala natin ang buhay ng kordero ng Diyos. Para ano pa namatay siya? Para iligtas ka sa, sorry, iligtas tayo sa impyerno. Oo, tama rin. Hindi kung naligtas tayo sa impyerno, lahat tayo namatay na. Hindi na natin kailangang lumago. Hindi natin kailangang alamin ang ating karapatan, ang ating tunay na pinanggalingan, ating tunay na katauhan ngayon. Kaya dahil diyan, kahit Kristiyano na, dumadanas pa rin ng dinadanas noon na buhay
na makasalanan. Kaya, iwan kong napupunan nyo, nagpapakounsel sa inyo. Bibigyan mo siya ng payo. Payo para siya ay ma-reconcile, maibalik sa tunay niyang pagkatao, upang ang lahat ng kabigatan o pangwawasak na ginagawa ng demonyo sa kanya ay mababaliwala. Hindi tatalab sa kanya. So, kawawa naman siya. Isa sa problema, makinig po guys, tayo mismong namamahagi, tayo kasama ko, ay binabahagi lang dahil narinig natin, na memorya natin. Pero sa puso natin, naniniwala pa rin tayo na tayo ay tao lamang. Dahil dito, ang anointing o ang kapangyarihan ng Diyos sa loob hindi gumagalaw. So, ang pinapayuhan natin, hindi rin naiinganyo. Hindi rin siya natin madala. Bakit? You cannot give what you do not have. We cannot give. Sama ako. Dahil kapag nagbigay tayo ng salita ng Diyos, greater truth man ang tawag natin, pero hindi ayon sa anointed one na buhay natin, wala po itong power. Maiwan itong payo ng normal na tao. So, ang ating pag-uusapan ngayon, puntahan natin yung mga sinasabi natin kanina. Sa Matthew chapter 4 tayo. Sana nakumbinsi ko kayo. Nakumbinsi ko kayo. Kailangan po makumbinsi tayo. Dahil hanggang di tayo makukumbinsi, wala pa tayong kalaban-laban. Dahil ang lahi ng unang Adan, kaluluwang buhay. Nakadepende lang siya sa kaluluwa niya, sa damdamin niya, sa kaisipan niya. Wala siyang kakampi. Wala siyang proteksyon. Pag sinabi sa labas niya na may sakit ka, mahirap ang buhay, paniwalaan niyo na lang yon. Wala na siyang kakampi. Magsasalita sa akin, mahingi ng payo, papayuhan mo, hindi rin niya matatanggap dahil bago siya dumating at magpa-counsel sa atin, puspos na siya ng mga salita o espiritu na mula sa labas niya na pinagharian ang kanyang damdamin, ang kanyang kaisipan. Yan ang sinasabi sa unang Korinto 2:6. Nagkahari sila, patuloy na nagkahari, kahit sila ay pinalayas na sa trono. Mga kapangyarihan ito. Dethroned powers. Mga kapangyarihan na pinalayas na sa trono. Kahit na pinalayas sila sa trono, kung nakukuha nila ang ating puso, ang ating paniniwala, maghahari pa rin sila. Kasi ang alam natin, yung dati pa rin. Nung tayo ay bumangon kasama ni Kristo, may buhay Kristo tayo. Ang Kristo na buhay na ito, Espiritu, ng kapuspusan ng Diyos, na buhay ang ating dating tulog na original na lahi. Lahi ng Diyos. So, naalala ko yung patutuo ni
Kuya Harvey, nung narinig niya ang greater truth, naging curious siya. Habang nandun sila sa bangko, sa labas, may siraulo na ng gugulo. Ipalapit sa kanya, sinabihan niya, huwag ka lumapit sa akin, in Jesus' name. Abay, biglang umatras yung siraulo at nagpaalam sa kanya. Yung palang sinabi niya. Marami sa atin nakaranas ng ganyan. Hindi nga lang eksaktong senaryo nung kay Kuya Harvey, pero marami sa atin. So, nag-iisa ka. Kaya laging bukang bibig ng mga taong hindi pa nakaalis sa lahi ng unang Adan, wala akong kakampi, nag-iisa ako. Kaya sinasabi ng Diyos, hindi kita iwan, hindi kita pababayaan. Ang banal na Espiritu sinabi rin. Kaya sinasabi yan, hindi mo matanggap at hindi mo mapaniwalaan dahil alam mo, wala kang kakampi. Dahil living soul ka, nag-iisa ka. Kaluluwa ka lang. Pero nabuhay ka kasama ni Jesus, may kakampi ka na. May owner ka na. Hindi mo lang owner, hindi mo lang kakampi, kaysa mo pa. Espiritu. He who is joined unto the Lord is one Spirit, one Elohim, one God. Hindi ka na kaluluwang buhay. Dahil ang pagiging kaluluwa mo, sinakop na ng Espiritu o Diyos. Hindi na ikaw nakikita. Kaya tawag sa'yo, in Christ, nasa loob ka na ni Kristo, na Espiritu, na buhay mo at kapuspusan ng Diyos. Dahil dito, maraming muntik-muntikan na, ngunit, bigla sila naglayasan. Nawala sila. Nanaig ang katuwiran natin na si Kristo Jesus. Pero dati, nung hindi pa tayo Kristiyano, kahit na Kristiyano na tayo noon, pero hindi natin alam ang ating DNA, o tunay na lahi, lagi natin sinasabi, nag-iisa ka. Wala kang laban. Correct? So kaya natin pinag-uusapan dito. Maging ang mga pinalay sa trono ng kapangyarihan, hindi nila ito alam. Pati anghel nga, hindi alam eh. May mga revelation sa atin na hindi alam ng anghel. Tuwan-tuwa sila, excited sila na marinig sa pamagitan natin. Dahil sa atin nire-reveal ng Diyos ang revelation na hindi nila alam. Nasa Bible po. So ang pag-usapan natin, Matthew chapter 4. Kahapon, ang ating topic ay dumating ang tagapamagitan para ibalik sa atin ang DNA natin. Buhayin uli ang lahi natin, lahing Diyos. Malinaw yan, nandiyan sa Bible yan eh. Mga Gawa 17, 28 hanggang 29. Nakalakay malinaw doon na tayo lahi ng Diyos. Pero marami pa rin mga preachers hanggang ngayon, nagpakadalubhasa sa kanilang school, na hindi matanggap yan. Kaya yan din ang kanilang pinangangaral sa kanilang mga simbahan. At kung ikaw ay nasasakop doon, maniniwala ka rin. Pero yung karunungan na yan, malinaw dyan sa 1 Corinto 2.6 na galing yan sa karunungan ng mga kapangyarihan na pinalayas na sa trono. So sa Matthew chapter 4, tingnan niyo po, Mateo chapter 4, iba naman itong tagapamagitan na ito. Iba naman ang kanyang layon. Ito naman, ay kamanga-manga. Chapter 4, verse 1 ng Mateo. Then was Jesus led up of the Spirit into the wilderness to be tempted
of the devil. Aba, ang Holy Spirit mismo ang umakay o gumabay sa kanya para makarating siya sa ilang para tuksuin daw ng demonyo. Ikaw man, mukhang ano ito ah. Kung baka isipin mo, Holy Spirit parang, teka. Ikaw pa pala may pahintulot ha? Parang ganun. Verse 2. And when he had fasted 40 days and 40 nights, he was afterward and hungered. Pagkatapos niya mag-fasting ng 40 days and 40 nights, nagutom siya. Verse 3, and when the tempter came to him, he said, if thou be the Son of God, command that these stones be made bread. Hindi dumating ang tempter o manunukso nung unang araw na roon si Jesus nagfasting. Nung ika-4 araw at ika-4 gabi na, kung kailan gutom na gutom si Jesus, dumating siya. Tingnan mo pagkasabi niya. If thou be the Son of God, basahin ko dito sa, sigurado na post ni Ate Sina yan. Yan. Na magkagayoy, inihatid pa ng Espiritu Santo si Jesus sa ilang upang siya'y tuksuin. Inihatid. Si Jesus po ito hindi ikaw. Hindi pa ikaw ito. Pero pag-usapan natin kung ano ito. Verse 2, Ate Sina, hanggang verse 3. Sino makapag-post dyan? Ayun na. At nang siya ay makapag-ayunong 40 araw at 40 gabi, sa wakas ay nagutom siya. Tingnan mo po. Tingnan niyo mabuti ang pagkasulat. At nang ang manunukso ay dumating at nagsabi sa kanya, kung ikaw ay anak ng Diyos, ipag-utos mo ng mga batong ito ay maging mga tinapay. Hari lang po ang pwedeng mag-utos ng ganyan. Hari lamang ng Diyos ang pwedeng mag-utos ng ganyan. At ang hari na ito, anak ng Diyos. Pero panunukso. Pero hindi magsalita si Satanas kay Jesus ng ganyan. Kung hindi niya muna sang-ayunan na si Jesus nga anak ng Diyos. At pwedeng umutos. Dahil ang Diyos ay hari. Hindi niya pwedeng harapin ang Diyos na nagkatawang tao at sabihan patungkol sa Kanya ng malayo sa katawan niya. Pero panunukso ang kanyang ginawa. Katulad ng panunukso niya kay Eva. Totoo na si Jesus, anak ng Diyos, lahi ng Diyos, at may karapatan mag-command dahil siya hari. Pero ang demonyo, ang kanyang sistema, ang nariyan sa labas, ay baguhin mo. Ang hindi nyo na-gets. Ang demonyo ay ganito. Hindi niya itatatwang na Kristiyano ka. Ngunit, ang ipakikita niya sa atin, ang nariyan na sa labas, baguhin mo.
ayon sa kakayanan mo sa labas. Command this bread. Command this stone to become bread. Ang kahirapan na yan, gawin mo karangyaan ayon sa luma mong katauhan. Ganyan ang nangyayari sa atin palagi sa church, ang pinanggalingan natin. Sasabihin sa atin, magbigay kayo sa Panginoon para kayo pagpalain. Kaya ka nagkasakit, kaya nalugi ang negosyo mo, dahil hindi ka nagbigay sa Panginoon. Hindi po masama magbigay sa Panginoon. Pero ang pagkapaliwanag, pagkasalita, labas sa labas. Hindi sang-ayon sa principle. Pag nagbigay ka ng pera, material, pagpapalain ka raw. Ininterpret din natin noon na give and it shall be given back to you. Magbigay at ibibigay balik sa'yo, siksik, liglig at umaapaw. Bigay naman tayo ng bigay. Hindi ba? Hindi naman masama magbigay. Marami sa atin talagang giver na sinasabi. Ngunit hindi po naibigay. May dinala ako sa Panginoon, iniwan ko dun sa church ang pinanggalingan ko. Naikwento ko na minsan. Vice Presidente po siya ng isang malaking kumpanya, nationwide, worldwide actually, sa Pilipinas. Siya ang Vice Presidente. Dahil sa kanya tithes and offering, ang upa sa church, kuryente, lahat na, nasasagot dahil malaki ang kanyang bigay. Ngunit minsan po, makalipas ang ilang taon, na-stroke siya. Natanggal siya sa pagiging vice presidente. Ang bahay na pinagagawa niyang milyon, na nilaw niyo sa bangko, narimata po ng bangko. Napag-isipan ko tuloy. Sabi ko, Lord, nagbigay naman yun. Nakakabait-bait naman ng tao yun. Matapat naman siya nagbigay. Bakit ganyan? Tingnan niyo sunod na talata. Dito natin makuha ang principle. Verse 4. Tingnan ang pagkasalita ng hari. Ito! Ulitin ko po, itong pangyayari kay Jesus ay pag-mediate upang maging tagapamagitan din siya sa iyo, sa Diyos na iisa, upang pagdating ng buhay niya sa iyo at sa akin, hari ka. Sa pamamagitan niya na simula ng mga hari sa lupa, the prince of the kings of the earth, na binasa natin sa Revelation chapter 1. Balikan natin mamaya. Sino ang pagkasabi ni Jesus? Sitasin natin sa ating tunay na DNA. Ang tunay nating DNA, may kaisipan din ng ating DNA. Ang DNA nating tunay Diyos, may kaisipan din ng Diyos. Siyempre, natural. Kung ano lahi mo, yun ang kaisipan. May kasama kaisipan mo, no? Di ba? But he answered and said, verse 4, it is written, man shall not live by bread alone, but by every word that proceeded out of the mouth of God. Ang gusto ng diablo na ito, makumbinsi si Jesus na siya nga'y anak ng Diyos at may kapangyarihan na ang bato gawin niyang tinapay ayon sa pamamaraan ng diablo. Ngunit alam ni Jesus, hindi mabago
ang anumang nasa labas natin sa pamamagitan ng ating panguunawa at pamamaraan ayon sa ating lumang kaalaman. Bigay ng bigay. Hindi masama katulad ng kaibigan ko. Matapat nagbigay. Dahil bigay kayo sa Panginoon, hindi masama para kayo bibigyan. Ngunit, hindi po ganyan ang pagbibigay. Sabi ni Jesus, hindi ganyan ang pamamaraan. Hindi nabubuhay ang tao sa tinapay o sa labas niya lang. Akin yung tinapay, kainin ko, mabubuhay ko. Hindi ganyan. Dahil sabi niya, ang buhay ng tao o buhay ng mga hari ay nagsisimula sa loob nila. Na salita ni I am. Salita ng tunay nilang lahi o DNA. Kung ano nasa sa loob, yan ang makikita sa labas. Pero magbibigay ka ng pera, hindi masama. Pero ang paniniwala mo, dahil sa ibinigay mong material, ibabalik sa'yo ng Diyos material. Pwede. Pero hanggang doon lang. Kung 5,000 binigay mo, 5,000 din lang. Marahil. Pero dahil sa hindi natin alam ang principle, nanakawin ng diablo yun. Meron pa tayong mga preaching sa church noon. Pag tayo nag-exhort ng giving, susumpain kayo. Dahil sabi sa Malakay, magbigay kayo ng inyong ikapo. Tingnan nyo kung hindi bubuksan ng Diyos ang bintana ng langit at ibubuhos sa inyo. Inintindi naman natin noon, physical sa physical, pera sa pera. Pero sa sinabi ni Jesus, eto ang mga hari. Nag-mediate siya para pagdating ng panahon na ikaw at ako bumangon ka sa kanya, bumangon kasama niya, alam mo ang prinsipal na paghahari. From within. Kung anong iniisip mo sa puso mo, yan ikaw. Ang lumalabas sa dila natin na galing sa puso, sabi ni Jesus, out of the abundance of your heart, your mouth will speak. Because death and life ay nasa kapangyarihan ng dila. Ngunit ang dila na ito, karugtong ng puso. So anong ibibigay mo? Natural pera rin. Ngunit, iba ang panginawa mo sa loob. Kaya ang labas, nababago. Pag kayo magpaliwanag nito, sigurado, maunawaan eh. Kulitin ko paliwanag ko. Dito sa chapter 4, verse 4 ng Mateo, kung sisilipin natin mabuti, ganito pagkasabi. Naisulat. Saan naisulat? Sa aklat ng Diyos. Hindi nakikita. Ang tao hindi nabubuhay sa tinapay lamang. Dahil lahat ng tinapay sa labas, mula lamang sa salita ng Diyos sa loob. Ito, ang pamamagitan sa iisang DNA ng mga hari. Ito ang paghahari. Para maunawaan natin, kuha na tayo ng isang example nga. Punta tayo sa Book of Acts. Aklat ng mga gawa, chapter 1. Bago umakyat si Jesus, na maalam siya sa kanyang mga disipulo. Nung panahon na yon, itong mga disipulo ay hindi pa naisabuhay o hindi pa nakakamtan o hindi pa nila
kabisado, hindi pa nila naging katauhan ang tunay nilang pagkatao. Dahil hindi pa umakyat si Jesus sa langit. Sabi niya, maggalak kayo pag umakyat ako. Dahil pag umakyat ako, ipapadala ko sa inyo ang banal na Espiritu Santo na pangako ng Ama. At ito ang kapangyarihan, sabi niya. Pero, hindi na pangunawa ng kanyang mga disipulo. Ito ang kanilang tanong. Verse 6. Aklat ng mga Gawa, verse 6. When they therefore were come together, they asked of him, saying, Lord, will thou at this time restore again the kingdom to Israel? Akit na lang si Jesus dito. Tapos ng 40 days. Napakita niya ng change of generation. Yan ang makita niyo ako. Ang dating akong si Jesus na tinagasan ng dugo para sa inyo. Tingnan mo ako, Felipe. Butas ang kamay ko. Tingnan mo ang tagiliran ko. Ipasok mo ang kamay mo sa tagiliran ko. Sabi ni Felipe sa kanya, My Lord and my God! Panginoon ko at Diyos ko! Hindi siya sinabihan ni Jesus na, huwag mo ako tawagin Diyos, hindi ako Diyos. Basahin mo doon kung nagreklamo si Jesus. Dahil sinabi ni Felipe ay totoo. Yung hindi pinaliliwanag sa atin yan. Maging sa mga sekta na hindi naniwala kay Jesus. Lumusot siya sa dingding at sumigaw. Ole! Rendiseke. Tingnan mo ka! Ako ang una panganay ng kapatiran na bumangon mula sa patay. Bagong henerasyon tayo, mga utol. 40 days. Napagpakita siya kung saan kani-kanino para tawag sa Ilonggo eh. May term kami. I-anunsyo, ibanda, ipakita na bago na siyang tao. Bagong henerasyon ang kanyang mga sunod na lahi. Hindi ito para silibrahin natin na matayong kamag-anak. 40 days tayo, okay lang yun. Basta pa pag 40 days, masarap ang pakain mo eh, no problem. No? Yan lang, naawa din kami dahil baka pinangutang mo lang ito eh. Para mapakain kami, alam mo na, pag fiesta, ganun din. Pero pag inibitahan mo kami masarap ang pagkain, eh, ano naman, kain kami Yan lang, kung hindi mabali ang ating paniniwala na ang kaluluwa daw ng tao nandito 40 days, hindi po ganon. Ang 40 days na pagpakita ni Jesus sa mundo upang ibanyo. Ano iba? I-anunsyo, ipakita na ito siya. 40 days niya ako nakita. Bago ako. Bumangon ako mula sa patay. Ang sino man sumampalataya sa akin, babangon kasama ko. Ako panganay, sila mang sunod na kapatid. New generation. New kind of man. In Christ. New creature. New kind of being. New kind of species. Hindi pa alam. Yun na Pedro. Kaya ang tanong, ibabalik mo na ba ang paghahari sa Israel? Sabi niya, hindi niyo pa alam. Pero pagdating nito, paano malalaman niyo? Noong dumating sa kanilang banal na espiritu, lumiwanag ang lahat. Nalublob
sila sa banal na Espiritu. Nalublob sila sa tunay nilang katauhan, binalot sila ng tunay nilang katauhan. Dahil dito, may nangyari. Sa chapter 3 ng Book of Acts. Yan niyo po. Verse 1. Yan yung mabuti pa. Sana maunawaan natin. Hindi masama po pagbigay. Hindi po masama. Ngunit kailangan ibibigay mo. Magkikita mo kay Pedro. Now, Peter and John went up together into the temple at the hour of prayer, being the 9th hour. Verse 2. And a certain man, lame from his mother's womb, was carried, whom they laid daily at the gate of the temple, which is called Beautiful, to ask alms. Hingi ng limos dahil siya ay lumpo mula pa sa tiyan ng nanay niya. 40 years old na itong tanda. To ask alms of them that entered into the temple. Verse 3, who, seeing Peter and John about to go into the temple, asked an alms. Ang tinanong muna niya, ibabalik mo na ba ang paghahari sa Israel? Paghahari, pakinggan niyo mabuti. Nandito ka ba para mabalik ng paghahari? Namagitan ka ba para maibalik mo paghahari sa Israel? Yun ang tanong ni Pedro. Ngunit hindi niya nauna. Ang tanong niya, na darating ang panahon, ibang uri ng paghahari ang may pakita niya. Ayon doon sa sinabi ni Jesus, nung tinukso siya ng diablo, na hindi mo kayang baguhin niyang kapatid. Ang nakikita mo sa labas, ayon sa paraan ng diablo, na sa labas, baguhin mo ang labas. Hindi pwede yan. Ganyan karamihan sa alam natin. Magbigay ka kapatid, bigay ka para pagpalain ka. Kaya ka nalugi, kaya ka ganito, hindi ka nagbigay ng pera. Material sa material, hindi pwede yan kapatid. Sabi ng demonyo, baguhin mo itong bato. Gawin mo tinapay. Kung anak ka ng Diyos, utusan mo bilang hari. Ayon sa paraan niya. So sabi ni Jesus, hindi ganyan. Hindi ako ganyan. Kami mga hari ng Diyos, hindi ganyan. Hindi namin binabago dyan. Tingnan mo dito kay Pedro. Verse 3, and who seeing Peter and John about to go into the temple, asked an alms. Mayroon ka bang pinos dyan, Ate Sina? Isahin ko ito. Ate Sina. Ito, pagkakita ni Pedro at kay Juan na magsisipasok sa templo ay namanik upang tumanggap ng limos. Ngunit tingnan niyo sinabi ni Pedro. Sa verse 4. And Peter, fastening his eyes upon him with John, said, look on us. Tingnan mo kami. Kapatid, nakikita mo bang sarili mo? Natutuo. Verse 5, and he gave heed unto them, expecting to receive something of them. At tumingin nga siya, umaasa na maiabot sa kanya ang bagay na nasa labas na niya. Marami sa atin hanggang ngayon hindi nalalayo
sa pulubi na ito at lumpo pa. Dahil ang paraan natin ay panglabas, karunungan ng sanglibutan at karunungan ng mga hari na pinalayas na sa trono na naghahari-harian sa ating kaluluwa. Dahil ang ating espiritu, ang ating DNA, at ating pagiging hari ay hindi natin ginagamit. Okay. Verse 6. Mandi ka natin, Sina. Sa verse 6 na tayo. Datapot sinabi ni Pedro, pilak at ginto ay wala ako. Hindi mo kayang baguhin ang sitwasyon mo ayon sa tinapay lamang ng sanglibutan. Hindi ka mabubuhay. Hindi pwedeng solusyonan ang sitwasyon mo ayon sa panglabas na solusyon. Yan ang gusto ni demonyo kay Jesus gawin. Utusan mo ang bato na ito maging tinapay. Panlabas na karunungan. Karunungan ng sanglibutan na galing sa Kanya. 1 Corinthians 2:6. Ang tinuturo natin ay karunungan ng Diyos at hindi karunungan ng sanglibutan at maging ng karunungan ng mga hari na pinalay sa trono na hanggang ngayon naghahari-harian sa sanglibutan. Sabi ni Pedro, naunawaan niya ngayon yung tanong niya kay Jesus bago umakyat si Jesus. Ibabalik mo na ba ang paghahari sa Israel? Sabi niya, hindi naman siya. Sabi niya, malalaman mo. Tamang panahon, hindi ikaw ang magsasabi. Ngunit pagdating ng pangako ng Ama, saka kayo humayo at maging saksi ko. Ang ibig sabihin, maging saksi ko, ako makikita sa inyo. Maging buto at lamang ko kayo, mahayag ako sa pamamagitan ninyo. Hindi para ituro ako, kundi kayo mismo ang nakikitang ako. Yan ang sinasabi niyo, maging saksi. Dahil ako ang simula, Prince of the Kings of the Earth, the first begotten of the dead, first born again. Kapag bumangon ka kasama ko, ako simula ng ikaw. Kung ikaw ay ako ang simula, alam nga naman hindi tayo iisa, no? Ako puno, ikaw sangay. So ito, naunawan ni Pedro, sabi niya, pilak man o ginto sa labas ng tao, hindi ka mabago, kapatid. Tithes and offering mo, maganda yan, nakakatulong din yan. Ngunit hindi yan ang paraan. Sabi ni Pedro, datapwat ang nasa akin sa loob ay siya kong ibibigay sa iyo. Man shall not live by bread alone, but by every word, rema, spirit, and life na ikaw at ako ang ibibigay natin. At ang sitwasyon sa labas, mababago. Ngunit kung living soul lamang tayo, magpapapray over tayo palagi, pre-request. Hindi masama. Ngunit sabi, sa 1 Corinthians 2:6, kailangang aralin natin ang karunungan ng Diyos na hindi ayon sa karunungan ng
mga hari na pinalay sa trono na hanggang ngayon naghahari-harian sa puso natin. Sabi niya, ginto, pilak at ginto ay wala ako, datapat ang nasa akin. Because I live now by every word that proceeded out of the mouth of God. Nabubuhay na ako ngayon. Ayon sa bawat salita na nanggagaling sa bibig ng Diyos, nabuhay ka! Dila niya ako, buto niya ako, laman niya ako, ibibigay ko sa'yo! Tingnan mo, dahil naibalik na ang paghahari kina Pedro. Si Jesus, dito sa turo natin, mediator pa rin siya sa iisa na hari, ikaw at ako. Siya kasi ang simula ng hari ng mga nasa sanglibutan na ikaw at ako. Siya ang puno, tayo ang sanga. Tayo ang witnesses, mga saksi niya, hindi para sa turo siya. Si Jesus, yun, no? Nasa krus. Totoo naman. Pero sinasabi ni Jesus na saksi, ikaw na mismo ang buto at laman ni Kristo. Nakikita sa mundong ito. Sabi ni Kristo, I am the light of the world. Habang nasa mundo ako ang ilaw ng sanglibutan. Tapos tinuro niya tayo ang ilaw ng sanglibutan. I am ang ilaw ng sanglibutan. May buhay I am ka ba? So ikaw ang ilaw ng sanglibutan. I am the light of the world. I am si I am. Hindi ba't ang buhay natin si Kristo kapuspusan ni I am? Sabi niya, maggalak kayo pag umakyat. Pedro, akyat ako. Tinanong mo ako, ibabalik ko na ba ang paghari sa Israel? Sabi ko sa'yo, hindi mo alam kung kailan yan dahil wala ka sa tunay mong kaisipan. Pero pagdating ng banal na Espiritu sa iyo, magiging saksi ko kayo. Ako na ngayon kayo. Kayo na ngayon ako. Dahil saksi ko kayo. Kayo na ngayon ang nakikitang ako. Malalaman mo pagdating ng araw na yun. Nangyari! Hindi ka kaya baguhin ng ginto at pilak. Man shall not live by bread alone. Labas sa labas, hindi pwede yan. Kailang mula sa loob, makita sa labas. As someone thinketh in his heart, so is he. Death and life in the power of the tongue. From within, so without. Sabi niya, pilak at ginto ay wala ako. Datapwat, ang nasa akin ay siya kong ibinibigay sa iyo. Sa pangalan ni Yesu Kristo na taga Nazaret, lumagan ka! Hindi ka kaya palakarin ng nasa labas mo, lumpo. Ngunit hindi mo alam, ako ngayon alam ko, hari na ako. Dahil nakadugtong ako sa simula ng mga hari sa lupa, nabuhay ko, na panganay sa lahat ng bumangon mula sa patay. Ang unang born again, si Yesu Kristo. Ngayon, dahil dumating ang banal na Espiritu sa akin, naunawaan ko! Kaya pag tinawag kayo kapatid, magpagaling na may sakit, huwag nyo isipin ka agad na imposible. Bakit? Hindi nagkataon, tinawag ka. Pinatutunayan na ng ating buhay na si Kristo Jesus. Nasaksi ka na niya. Ngunit, kung ang kaluluwa na ito hindi pa rin pinaghaharian ng ating DNA, hindi pa rin tayo makapaghari, katulad ni Pedro, kasama nila si Jesus, 3.5 years. Akit na lang si Jesus sa langit, nakita na lumusot sa dingding, bagong tao na. Ang tanong niya, ibabalik mo ba? Jesus, ibabalik mo ba ang paghahari? Yan ang sinasabing umasa ka sa itaas.
ibabalik ng Diyos sa iyo. No! Sabi ni Jesus, di mo alam kung kailan yan. Pero pagdating ng pangako ng Ama, pag natanggap niyong banal na Espiritu, maging saksi ko kayo. Saka kayo humayo. Kayo na ngayon ako. Dahil kayo na ngayon ang buto at lamang ko. Nakikitang ako. Saksi kayo. Hindi kayo saksi sa akin. Kayo mismo, ako. Kaya kayo saksi sa mundo na ako, nakatawang tao. So, at kanyang hinawakan siya sa kanang kamay. Saan? Kanang kamay. Anong pinanghawak ni Pedro? Kaliwa o kanan? Saan tayo nakaupo? Sa kanang kamay ng Diyos. Sabi ni Jesus kina Pedro noon, namamalakaya, magdamag. Wala silang huling isda. Tinanong niya, mga kapatid, sa Espanyol pa, Caballeros, gentlemen, may huli ba kayo? Sabi ni Jesus, sabi ng mga mangingisda, sina Pedro, sina Juan, magdamag po kami, walang huli. Okay, sabi ni Jesus, itapon ninyo ang inyong lambat sa kanan, right side. Ang ibig sabihin, right consciousness, righteousness. Kaya hinawakan niya ng kanan, ang kanan, ang lumpo. Hindi niya hinawakan sa kaliwa. Righteousness, right consciousness, consciousness ni I am, consciousness ng hari, consciousness ng DNA ng Diyos, dinaupang palad niya sa kanan din. At hinatak. Yan ang paghahari. From within, mula sa loob, na bago siya. Ang bukong-bukong ng lumpo. Narinig! Ang ibinigay ni Pedro mula sa loob niya. And he took him by the right hand, the right consciousness, the righteousness, and lifted him up. Pag wala tayo sa right consciousness, kapatid, sa righteousness, hindi tayo makaahon sa lugmok na sitwasyon. Lugmok na relasyon. Lugmok na damdamin. Dahil sinasabi natin, nag-iisa tayo. Diyan tayo partuloy pa rin kaluluwang buhay. Walang kakampi. Kung anong sinasabi sa labas, kailang baguhin ng nasa labas. Magbigay ka para bibigyan ka, siksik, liglig at umaapaw. Diyan ang panunukso ng Diablo, kapatid. You read between the lines. Gawin mong tinapay ang bato na ito. Sa paraan ko, sa karunungan ko, dahil dito ako naghahari sa sanglibutan sa pamaraan ko, sa karunungan ko. Hihimukin ko ang kanilang kaisipan, kaalaman, na kaya ng baguhin ang nasa labas, ayon sa paghihirap, ayon sa pagpapakapawis nila, mabago nila ang sitwasyon nila sa labas. Which sabi ni Jesus, man shall not live by bread alone. Pilak at ginto, hindi ka mabago. Pero meron ako mula sa loob ko. Ibibigay ko sa iyo ang paghahari ko. Na nagmula sa bawat salita ng galing sa bibig ng Diyos. Na nasa puso ko. At nung hinatak niya sa right hand, the right consciousness, the righteousness.
At kanyang hinawakan siya sa kanang kamay at siya itinindig. Pagdaka, nagsilakas ang kanyang mga paa at mga bukong-bukong. May huli ba kayo? Wala po. Magdamag po kami na malakaya. Wala po. Labas, laban sa labas. Dahil hindi alam ang right consciousness natin noon. Sabi ni Jesus, itapon niyo ang lambat ninyo sa kanan. Right consciousness. Righteousness. Nung inahon nila ang lambat, halos masira ang lambat nila sa dami ng isda. Wala sa gitna ng laot ang isda, kapatid. Kahit na anong pagpapakapawis, pagpapakapuyat natin, kung hindi ayon sa right consciousness, salita ng Diyos na Espiritu at buhay, hindi natin mababago ang sitwasyon. Kanan sa kanan ka pa rin. Nakaupo ka sa kanang kamay ng Diyos. Ikaw at ako ang Chief Executive Officer ng ating Ama. Kaisa natin ang ating buhay na si Kristo na kapuspusan niyayam. Ano nangyari? Pati bukong-bukong niya nakarinig. Ano nangyayari? At paglukso, hindi po siya tumayo. Lumukso. Kung dati, papagal-pagal tayo, ihina-hina, na parang hindi na tayo makatayo. Gusto na nating sumuko. Dahil matindi na ang bigat. Matindi na ang stress o presyon. Ngunit kung marinig lamang natin ang salita ng ating DNA, ating buhay sa loob, at masakop ang ating kaluluwa. Mula sa loob, sasakupin ang ating kaluluwa na nasa loob. Hindi sasakupin ang ating kaluluwa na mula sa kapangyarihan ng salita sa labas. Mababago ang ating sitwasyon. From within, mula sa loob, from invisible to visible. Hindi visible to visible, kapatid. Tumalon! Hindi siya tumayo. Iba po ang tumalon kaysa tumayo. Ang sitwasyon natin gagapang-gapang. Hinay-hinay tayo tatayo. Hirap na hirap tayo tumayo. No! Pag nalaman natin na ang mediator dumating, para ibalik ang ating paghahari mula sa invisible realm tungo sa physical realm o visible realm, hindi tayo tumatayo. Tumatalon tayo. Kaya may leap year ang tawag sa physics. Anong tawag sa physics? Quantum leap! Ang bundok ng problema na dati ginagapangan mo bilang uod. Taon ang binilang. Nung naibalik ang DNA ng Diyos sa iyo at sa akin, naging isa tayo sa Diyos at sinabuhay natin, nagahari tayo sa invisible realm. Kaya kung ano ang nasa invisible realm na ating utusan, ating bubuuhin, makikita sa visible realm. Naging paro-paro tayo. Yung bundok na ginagapang natin noon, ilang taon, hindi pa natin nararating ang ibabaw. Niliparan lamang natin. Ilang segundo lang, nando para sa kabila. Yan ang tumalon! Hindi lumalakad. Palukso! Siya'y tumayo, nagpasimulang lumakad at pumasok na kasama nila sa templo na lumalakad at lumulukso. At
pupuri sa Diyos. Ikaw man hindi nakalakad ng 40 years, kapatid. Tingnan mo kung hindi ka excited, lumakas ang bukong-bukong mo. Ikaw man ang 40 years na naghirap sa buhay. Natapos ang 40 years na paghihirap na bago ang henerasyon mo. Yan ang 40 days ni Jesus Christ para ipakita ang pagbabago ng generation, ng lahi, ng DNA. Kinaunawa ni Pedro at ni Juan na naibalik na ang paghahari sa invisible realm na simula ng lahat ng visible at sa iyo rin at sa akin. At ang paghahari, kapatid, ay mula sa loob. Makikita sa labas. Paano? Kung ano ang iniisip mo sa loob mo, ay ganyan ka. Ganyan lang kasi. Out of the abundance of your heart, your mouth will speak. Ayon sa kapuspusan ng puso natin, magsasalita ating mga dila. At ayon sa salita ng ating mga dila, maglalalang tayo ng kamatayan man o buhay. Kaya nangyari sa paghahalungkat ko, Lord, bakit siya inatake at nalumpo? Malakas siya magbigay sa church. Hindi masama, kapatid, ang magbigay. Hindi ko kayo dinidiscourage magbigay sa church. Ngunit alamin natin ang prinsipyo. Mula sa loob, ang paghahari at kasaganaan. Ang prosperity, kapatid, is the condition of our heart. Bantayan mo ang puso. Bigay ka ng bigay. Dahil umaasa ka na sa binibigay mo, pilak at ginto, mababago ang sitwasyon mo. Hindi ganyan. Man shall not live by bread alone sa labas ng tao. Hindi mo kayang baguhin ang bato, magitinapay. Di akala ng demonyo, malilingang niya ang buhay Kristo. Anak ng Diyos, hari ng mga hari. Nangyari ito kay Kristo para ipakita sa atin sa oras na tayo may buhay Kristo, kapatid. Hindi tayo pwede linlangin ng karunungan na tagasanglibutan at ng hari na pinalayas na sa trono. Sa kanyang karunungan na matagal natin sinunod, nagpapakahirap, nagpapakapawis, kulang na lang patayin natin ang ating sarili. Iiwan ng pamilya, iiwan ng mga minamahal para lang mabago ang sitwasyon ng buhay. Hindi po ganyan. Kaya alam ni Jesus, nakasulat yan, sabi sa aklat ng invisible realm. Ang tao hindi nabubuhay sa tinapay lamang, kundi sa bawat salita na lumalabas sa bibig niya ay ang na buhay niya at buhay ko. Buhay mo. Hindi kaya baguhin ang kalumpuan natin sa mundong ito, kapatid. Ng ginto at tila. Maraming pagkalumpo sa mundong ito. Hindi kaya kahit ano pang ginto at tila. Ang ilan sa atin nakakaranas nito. Lumpo ang relasyon. Lumpo ang sitwasyon. Lumpo ang puso. Lumpo ang kaisipan. Inatake ng tagalabas. Kaya akala natin tagalabas din ang solusyon. Hindi! Ang paghari mula sa loob, kapatid. Ang sinabi, maghahari ka ayon sa salita na lumalabas sa bibig ni I am unang Diyos na buhay mo as you believe in your heart. So are you. Naibalik na ang paghahari, kapatid. Pero ang prinsipyo, hindi mula sa labas susolusyonan ang nasa labas.
pilak man o ginto, hindi siya nabago. Kalumpuan natin sa pag-asa, pag-ibig at kung ano-ano relasyon, kahirapan sa buhay, sakit man. Hindi masolusyonan yan ng nasa labas. Para mabago ang labas, maghari ka sa loob. Because man, hindi nabubuhay ang tao. Ang tao na tunay ay hari na kaisa ng simula ng mga lahi ng hari dito sa lupa. Ikaw at ako. Tandaan natin, ikaw at ako ang saksi. Witnesses. Hindi tayo saksi na hiwalay sa sinasaksihan natin para ituro ang pinagsasaksihan natin. No! Ang paging saksi natin, katulad ng sinabi ni Pedro, meron ako ibibigay ko sa iyo. Sa pangalan, sa katauhan ni Jesucristo na taga Nazaret, na ako na naghahari, ibibigay ko sa iyo. Kanan sa kanan, right consciousness. Hindi siya tumayo, tumalon siya, kapatid. Tatalon ka rin, kapatid. Hindi ka gagapang, hindi ka tatayo, basta tatalon ka sa sitwasyon. Hindi sayang ang dugo ni Jesus kapag nangyari sa atin ito. Amen? Hallelujah. Father Almighty, salamat po. Salamat, Ama. At lahat kami ay ganito na. Dahil hindi ka nagsimula na hindi mo tinapos muna. Tinapos mo muna kami lahat bago mo kami simulan. At ito na nga, ang nangyari noon ay nangyari na ngayon at ang mangyayari pa bukas ay nangyari na rin. Ang hinahanap mo ay ang nakaraan na nangyari na. Ito na. Ama, salamat po. At naunawaan namin na kami ngayon ang iyong buto at laman at ikaw ang buhay namin. Father, Abba, Daddy, tatalon kami! Hindi kami hinay-hinay babangon dahil nabubuhay kami ng buhay, Espiritong nagbibigay buhay mula sa loob makikita sa labas. Father, salamat. We give you back again the honor and the glory sa katauhan sa pangalan mo. Sa kapuspusan mo naming buhay, si Kristo Jesus. Amen. Hallelujah. Angels of God, thank you. Tuloy ang inyong laban. Tuloy ang inyong trabaho. In Jesus' mighty name, we dispatch you guys. Amen. Guys, salamat sa pakikinig. Medyo tumagal tayo. Pero alam nyo na, may napulot tayo. Amen. See you tomorrow, guys. Good night. Magsasaing pa ako. Tandaan niyo lang, tapos na ang lahat ng paghihirap sa mundo. Tapos na ang lahat ng pamamaraan ng sanglibutan. May bago na tayo prinsipyo. Tayo saksi. Tayo mga hari. Paghahari natin mula sa loob. Pagharian ng loob. Maghahari tayo sa labas. Amen. See you tomorrow. Good night. I love you.